Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 126, sakit ni Meng Qing. Ngunit napakabilis, huminto si Meng Qing sa pagtingin kay Liu Fei at mahinahong tumingin kay Lin Fang. Pagkatapos, noon, pumasok siya sa isang maliit na silid ng sala at isinara ang pinto. Dahil sa reaksyon ni Meng Qing, gumiti si Lin Fang ng pilit. Mula sa malamig at hiwalay na reaksyon ni Meng Qing, hindi mahulaan ni Lin Fang kung ano ang iniisip niya. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman nito sa puso niya. Lin Fang, isa kang tunay na bastard. Nakagat ni Liu Fei ang kanyang mga labi at tumingin kay Lin Fang na puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Agad siyang umalis sa living quarters. Naguguluhan si Lin Fang. Milyon-milyong katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ba siya medyo moody? Paano siya makatingin sa kanya ng ganoong mga mata? Siya ay tumingin ganap na heartbroken. Hindi kaya may gusto talaga ito sa kanya. Nawala si Lin Fang at wala na siyang naiintindihan kaya ngumiti na lang siya ng pilit. Ang puso ng mga babae ay talagang hindi maintindihan para sa kanya. Siyempre hindi naintindihan ni Lin Fang ang panloob na pag-iisip ni Liu Fei. Nang hilingin ni Liu Kanglan kay Lin Fang na kunin si Liu Fei, ang layunin niya ay gawing mas intimate sila sa pamamagitan ng paggugol ng mas mahabang panahon sa isa't isa. Hindi alam ni Liu Kanglan kung hanggang kailan siya mabubuhay. Siya ay nasa malaking panganib kung tutusin. Ang tanging taong maaasahan ni Liu Fei kung siya ay mamatay ay si Lin Fang. Kahit na hindi nila gusto ang isa't isa sa simula dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, pagkatapos ay ipinakita ni Lin Fang na siya ang uri ng tao na maaari niyang paniwalaan. Nagpakita siya ng mga pambihirang pisikal na kakayahan at napakaliwanag sa espiritual na mga bagay. Habang nakikilala si Lin Fang, unti-unting nakalimutan ni Liu Fei ang lahat ng masasamang bagay na naisip niya tungkol kay Lin Fang sa orihinal. Lalo na, nang umalis siya sa Yunhai sect sa araw ng bloodbath, positibo lang ang iniisip niya tungkol kay Lin Fang. May nararamdaman na si Liu Fei para kay Lin Fang kaya naman tinanggap niyang makinig sa kanyang ama at sumunod kay Lin Fang. Bukod dito, sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang masanay na kasama si Lin Fang. Sa makatuwid, nakita niyang napaka-normal na mamuhay ng mag-isa kasama si Lin Fang. Ngunit nang buksan ni Liu Fei ang pinto ng tirahan ni Lin Fang, ang unang bagay na siya ay isang babae at higit pa. Doon, isang napakagandang babae. Pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang puso kaya naman nagmamadali siyang lumabas ng tirahan. Hindi na siya nakatiis. Lin Fang, sino ang una mong eye comfort? Yung nasa loob, o hahabulin mo yung isa sa labas? Tanong ni Yuan Shan, na nakatayo sa labas. Kumunat ang noo ni Lin Fang matapos marinig ang kanyang mga salita. Dapat akong pumunta at kausapin muna si Liu Fei. Isip ni Lin Fang. Si Liu Fei ay mas mahina pa rin dahil sa lahat ng nangyari, kasama na ang kasama ng kanyang ama. Talagang nag-aalala si Lin Fang sa kanya. Lumabas si Lin Fang, tumalon sa ere at sinubukang abutin si Liu Fei. Papunta na siya sa exit. Mukhang galit talaga siya at hindi man lang umimik. Sinundan siya ni Lin Fang at sa wakas ay naabutan siya. Nang mga sandaling iyon, nasa labas na sila ng sinaunang palasyo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Tanong ni Liu Fei kay Lin Fang. Tiningnan niya ito ng malamig na tingin. Malinaw na, napansin ni Lin Fang na nagsiselos siya. Si Lin Fang ay nakakaramdam ng kakaiba sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi pa siya nakaramdam ng pag-ibig sa buong buhay niya kaya hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ngunit sa sandaling iyon, napuno ng maislan at banayad na emosyon ang kanyang puso. Nanatiling walang imak si Lin Fang at nakatitig lang kay Liu Fei habang naglalakad kasama niya. May tanong ako sa'yo. Sabi ni Liu Fei na nakatitig kay Lin Fang. Nakatitig pa rin si Lin Fang sa kanya. Natigilan si Liu Fei. Anong kalokohan ang tinitingnan niya? Gusto mo ba ako? Sabi ni Lin Fang sa maliit at mahinang boses habang nagkakamot ng ulo. Nagulat si Liu Fei at muntik ng matamba. Tumingon siya, umurap at tumingin kay Lin Fang. Bigla naman siyang tumawa ng malakas. Ako, parang ikaw. Sa iyong panaginip. Malamig na sagot ni Liu Fei. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad ng mas mabilis. Hindi pa siya nagkaroon ng ganoong damdamin at emosyon noon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Talaga, nagulat na sabi ni Lin Fang. Hindi kaya guni-guni niya lang iyon. Liu Fei, huminto ka sa paglalakad palayo. Sigaw ni Lin Fang kay Liu Fei na palayo ng palayo. Biglang huminto sa paglalakad si Liu Fei. Huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo sa iyong ama. Dapat makinig ka sa akin. Hindi magalang na, sabi ni Lin Fang. Malinaw na nahirapan si Liu Fei na lumingon. Nagngangalit siya habang galit na nakatingin kay Lin Fang. Ginamit ng bastard na iyon ang kanyang pangako sa kanyang ama bilang dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Lin Fang sa kanya. Pagdating niya sa tabi niya, hinawakan ng kamay niya ang kamay ni Liu Fei at sinabi niya. Bumalik tayo, okay. Hinawakan ni Lin Fang ang kanyang kamay ng mahigpit na hindi siya makalayo sa kanya. Gumagamit ng lakas ang bastard na iyon laban sa kanya. Dahil hindi niya maalis ang kamay nito sa kamay nito, galit na tumingin siya rito. Relax ngayon. Ipinagmamalaki ni Lin Fang ang kanyang sarili. Ang pagharap sa mga babae ay hindi isang madaling bagay ngunit si Liu Fei ay naging masunurin sa sandaling iyon. Siyempre, hindi niya magagawa ang parehong bagay kay Meng Qing. Kung sinubukan niyang gumamit ng puwersa laban sa kanya, malamang nasasalakayin siya nito at sa isang kisap mata ay mapapalipad siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yuan Shan at Duan Fang sina Lin Fang at Liu Fei na magkahawak kamay. Nang makita nilang hindi nahihirapan si Liu Fei at hawak din niya ang kanyang kamay, nagulat sila. Tiningnan nila si Lin Fang sa paraang parang sinasamba nila ang kanyang husay sa mga babae. Ang galing talaga ng binata. Maraming kwarto sa living quarters ko, pwede kang pumili ng isa at doon ka tumuloy.
Kung hindi ka pumayag, maaari kang tumira kay Jingyun. Sabi ni Linfang na binitawan ang kamay ni Liu Fei. Sino ang gustong tumira sa tirahan ng isang beastard na tulad mo, sabi ni Liu Fei na nakatingin kay Linfang na may malupit na mga mata. Biglang gamaan ang pakiramdam ni Linfang at naramdaman niya na bumalik si Liu Fei sa dati niyang sarili. Hiniling sa kanya ni Tio Liu na alagaan siya. Mukhang mas maganda ang mga araw sa hinaharap dahil ngayon ay nakaramdam siya ng kakilakilabot. Umiling si Linfang at bumalik sa kanyang apartment. Lumipat siya patungo sa silid kung nasaan si Mengqing at mahinang kumatok sa kanyang pintuan. Walang sumagot sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay narinig ni Linfang ang boses ni Mengqing mula sa likod ng pinto na nagsabi. Gusto kong magpahinga. Pumunta ka at magsaya kasama siya. Si Linfang ay nakangiti ng pilit. Hindi kaya nagsiselos ang banal at espiritual na si Mengqing. Ngunit mabilis na pinabulaanan ni Linfang ang ideya na maaari siyang magselos. Palaging nagbibigay ng impresyon si Mengqing na siya ay may malamig na puso. Hindi alam ni Linfang kung ano ang iniisip niya. Sabi ko gusto ko nang magpahinga. Umalis ngayon. Sigaw ni Mengqing mula sa loob ng silid. Si Linfang ay natulala. Ano ang nangyayari? Ano ang mali sa kanya? Si Mengqing ay palaging malamig at hiwalay. Parang hindi talaga nagbabago ang mood niya pero sa pagkakataong iyon, halos magmumukha na siyang galit. Mengqing, sabi muli ni Linfang ngunit agad siyang pinutol ni Mengqing at sinabing, umalis ka na, may mali. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Linfang. Halatang may mali. Matatag na itinulak ni Linfang ang pinto ng kanyang silid ngunit hindi ito bumukas. Parang nakalak ito mula sa loob. Buong lakas na itinulak ni Linfang ang pinto at sa huli ay nagawang buksan ito. Agad siyang pumasok sa kwarto. Naramdaman na lang ni Linfang ang napakalakas at malamig na chi na nagsimulang mangapi sa kanyang katawan. Gaano nakakatakot. Ang pinaka-nakakatakot ay napuno ni Chi ang buong silid. Tumiit ang mga mag-aaral ni Linfang. Sinulyapan niya ang silid at pagkatapos ay sa simpleng kama. Nakaupo si Mengqing sa kanyang kama. Natigilan si Linfang nang makita siya. Si Mengqing ay nanginginig at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Ang magandang buhok ni Mengqing ay ganap na puti dahil natatakpan ito ng hamog na nagyelo. Anong mali? Sigaw ni Linfang sa alarma. Itinaas ni Mengqing ang kanyang ulo. Marahil ay siya ay masyadong malamig mula sa hamog na nagyelo. Iginalaw niya ang kanyang labi ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Mengqing, okay ka lang. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo, sabi ni Linfang habang naglalakad patungo sa kama. Lalong nalamig si Linfang na parang magyayelo ang buong katawan niya. Sobrang lamig pero hindi sa labas nang galing ang lamig, galing sa katawan ni Mengqing. Umalis ka, huwag kang pumunta rito. Sabi ni Mengqing na may nanginginig na boses. Nakaramdam ng matinding sakit si Linfang sa kanyang mga salita. Naalala niya ang malakas at malamig na China. Bumagsak sa kanyang katawan isang sandali bago siya pumasok sa silid. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Mengqing ay naglalabas ng malamig na chi ngunit gaya ng dati, sinusubukan niyang kumilos na parang walang nangyari. Ayaw sabihin ni Mengqing kay Linfang kung ano ang nangyayari. Tumakad ng ilang hakbang si Linfang patungo sa kanyang kama at sa wakas ay narating niya ang gilid nito. Biglang nagsimulang kumalat ang hamog na nagyelo mula sa kanyang mga kamay at nagsimulang matakpan ang kanyang buong katawan. Sa isang kisap mata, kamukha niya si Mengqing, natatakpan ng hamog na nagyelo. Nagsimula na rin siyang manginig. Ngunit siya ay mukhang determinado gaya ng dati. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 127, ang ahas ay bumalik. Papalapit ng papalapit si Linfang kay Mengqing. Habang papalapit siya ay naramdaman din niya ang mas matinding lamig na tumatagos sa kanyang katawan. Sa ilang mga punto, gusto niyang hawakan ang balikat nito gamit ang kanyang kamay at napagtanto na ang kanyang mga daliri ay ganap na nagyelo. Hindi na niya maigalaw ang ito. Umalis ka na, sabi ni Mengqing na may paus na boses. Pagkaraan ng maikling panahon, tumigil ang kanyang katawan sa pagpapakawala ng malamig na chi. Hindi niya kayang makitang ganoon si Linfang. Nakaramdam siya ng lungkot sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang tanga mong babae. Sa bawat oras, ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Nawawalan ako ng mukha sa bawat oras. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Puti na puti ang kanyang kilay. Sa sandaling iyon, isang purong chi ang damapo sa kanyang katawan at biglang, hindi na siya nakaramdam. Nang sobrang lamig, ang hamog na nagyelo ay agad ding nawala. Pagkatapos ay lumapit si Linfang kay Mengqing. Nakita ni Mengqing na may ngiti si Linfang sa kanyang mukha kahit na nagsisimula na siyang mag-freeze mula ulo hanggang paa. Nanatili ang ngiting iyon sa mukha niya at patuloy itong ngumiti ng matamis sa kanya. Sana hindi mo ako sisihin. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga braso kay Mengqing at sinubukan itong yakapin. Bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig na bam-alat sa kanyang katawan at sa isang kisap mata ay na-freeze na naman siya. Ang katawan ni Mengqing ay mukhang nagyelo sa yelo. Ang ganitong uri ng sipon ay maaaring masuffocate ng mga tao dahil sa nakatusok na kagat sa baga. Ito ay hindi kapanipaniwalang hirap huminga. Biglang may lumitaw na bato sa katawan ni Linfang. Sa batong iyon, naroon ang lahat ng mga bagay na nakapaloob sa loob ng templo ng Yunhai sect. Nakapikit ang mga mata ni Linfang. Inilabas niya ang kanyang espiritu at biglang, ang mundo na lumitaw sa kanyang paligid ay hindi na madilim tulad ng dati, ito ay ganap na puti na natatakpan ng nyebe at napakalamig. Tunok. Si Linfang, pagkatapos na ilabas ang kanyang celestial spirit, ay nagsimulang sumipsip at lunukan ang purong chi ng purity stone. Siya ay parehong huminga at humihinga ng dalisay na chi na isa sa mga kakayahan na ibinigay ng kanyang celestial spirit.
Kumurap si Meng Qing at matamang tumingin sa maselang at magandang mukha ni Lin Fang. Hindi na rin siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa nakapikit na mga mata ni Lin Fang habang pinakawalan pa rin ang malamig na chi na agad na bumagsak sa katawan ni Lin Fang. Parang huminto ang oras. Ang yelo sa katawan ni Lin Fang ay lalong kumakapal. Naninigas na ang kalahati ng katawan niya dahil sa yelo. Mabagal din ang paghinga niya. Bukod pa rito, higit sa kalahati ng purong chi ng kanyang purity stone ay naubos na. Kahit na sa sitwasyong iyon, batid ni Lin Fang na ang kanyang katawan ay lumalamig at ang yelo na bumabalot sa kanyang katawan ay unti-unting lumalapat. Alam din niya ang katotohanan na ang dalisay na chi ng purity stone ay hindi sapat para tulungan siyang makalusot. Bigla na lang siyang wala nang nagawa at hinayaan na lang na pumasok sa katawan niya ang yelo. Sa sandaling iyon, tumigil si Meng Qing sa pagpapakawalan ng malamig na chi. Ang kanyang buong katawan ay yamakap kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, hindi na siya mukhang isang malamig na divine goddess. Para siyang kawaawang dalaga na nilamon ng kalungkutan. Gaano kalamag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Fang na hindi na niya kayang labanan ng lamig. Tila gustong mag-freeze ng yelo ang kanyang mga kalamnan at dugo. Naninigas siya dahil sa malamig na chi na tumusok sa kanyang buong katawan. Hindi ako maaaring sumuko, kailangan kong magtiyaga. Ngunit ang paghahangad at determinasyon ay hindi sapat. Naninigas si Lin Fang at hindi makagalaw, kahit anong pilit niya. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa at nangangatal ang kanyang mga ngipin sa lamig. Nagsisimula ng tumagos ang lamig sa dugo ni Lin Fang ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang kanyang kaluluwa. Bigla siyang napuno ng napakapamilyar na sensasyon. Iyan ang aking espiritu. Ang aking espiritu ng ahas. Tumibok ang puso ni Lin Fang. Ang sensasyong mayroon siya sa sandaling iyon ay kapareho ng noong muntik na siyang mapatay ng imaginary demon. Nagising na ang snake spirit ko. Hiss. Narinig ni Lin Fang ang pagsirit ng kanyang espiritu ng ahas. Ibinuka nito ang malaking bibig at walang patid na sinimulang lunukan ang malamig na chi. Ang kakaiba, ang aking snake spirit ay nagagawa ring lumunin ang malamig na yelong chi na iyon. Tumibok, ang puso ni Lin Fang. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang espiritu ng ahas na lumulunok ng hindi maisip na dami ng malamig na chi. Iyon ay isang nakakatakot na bagay na paurin. Ang malamig na chi na pumuno sa buong silid ay nilalamon ng ahas. Paunti-unting lumalamig ang silid sa bawat sandali. Isang illusionary group of ice cycle ang biglang lumitaw sa likod ni Lin Fang. Ito ay napakalakas at malamig ngunit hindi ito makakaapekto kay Lin Fang o Meng Qing dahil makokontrol ito ni Lin Fang. Isang ice spirit ang pumalit sa aking haka-haka na demonyong espiritu. Ibinuka ni Lin Fang ang kanyang bibig. Tuluyan na siyang natigilan matapos mapansin ang pagbabago. Katulad na lang nung huling beses na nasa panganib siya. Pagkatapos kumain ng kanyang snake spirit, anumang kinakain ito ay lalabas sa likod ni Lin Fang at magiging karagdagang espiritu. Noong nakaraang pagkakataon, lumitaw ang haka-haka na demonyong espiritu sa likod ni Lin Fang dahil nilamon ito ng kanyang espiritu ng ahas. Sa pagkakataong ito, nakalunok na ito ng napakaraming yelong chi at isang bagong ice spirit ang lumitaw sa likuran niya na pinapalitan ng haka-haka na demonyong espiritu. Ang snake spirit ni Lin Fang ay hindi kapani-paniwala kaya natakot siya. Ang snake spirit ni Lin Fang ay halos natapos na ang paglunok sa kabuuan ng malamig na chi sa loob ng kapaligiran. Lalong lumalakas at lumalamig ang kanyang ice spirit. Ang mas maraming chi na nilamon ay lumalakas ang espiritu. Bukod dito, palaki ng palaki ang kanyang ahas habang nilalamon nito ang malamig na chi. Sa wakas, tuluyang nawala ang malamig na chi sa silid. Sa sandaling iyon, nawala pa nga ang yelo sa katawan ni Meng Qing. Wala nang yelong inilalabas ng kanyang katawan. Nagsimula pa nga itong uminit sa loob silid. Bigla siyang pumikit at nakatulog. Kailangan niyang magpahinga. Napagod siya sa emosyon pagkatapos ng mga ganitong pangyayari. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Lin Fang ang Sleeping Beauty. Isang malaking ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Fang at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Naging mas malakas na naman ako. Nakita ni Lin Fang na lumakas siya kaya napangiti siya. Kahit na nakaligtas siya sa balat ng kanyang mga ngipin, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Hindi inabala ni Lin Fang si Meng Qing. Umikit siya at nagsimulang magnilay. Sa malalim na pagmumuni-muni, napagtanto ni Lin Fang na hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Kailangan niyang dagdagan ang kanyang pagsasanay at lumakas ng mas mabilis. Wala siyang sapat na oras sa pagpapataas ng kanyang lakas sa mga nakaraang araw. Mayroong maraming iba pang mga bansa sa kontinente at maraming iba pang natitirang mga cultivator. Kung hindi siya magsumikap ay mahuhuli siya. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, nagsimulang gumalaw ang kamay ni Meng Qing. Dahan-dahan niyang ininulat ang kanyang mga mata at nakita niyang tuluyan nang nawala ang malamig na chi sa silid. Bukod pa rito, ang kanyang ulo ay nakaharap pa rin sa comfortably mainit na katawan ni Lin Fang. Napakurap siya ng 2 beses. Mukhang naguguluhan siya kung paano nangyari ang ganoong sitwasyon. Agad siyang umupo at nakitang nakapikit si Lin Fang at nagmumuni-muni siya. Siya ay nabigla. Naramdaman ni Lin Fang na may nagbago sa loob ng silid, huminto siya sa pagmumuni-muni at binuksan ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Meng Qing sa malambing na paraan at ngumiti. Nagising ka na rin sa wakas. Oo, tumanggo si Meng Qing. Tumingin siya kay Lin Fang at nagtanong, mukhang tulala. Paano mo nagawa iyon? May kalaban akong magandang babae kaya nakalimutan ko ang lamig. Tapos, naging ganito ako. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Tumingin siya kay Lin Fang ngunit hindi sigurado kung paano ay interpret ang ibig niyang sabihin. Ang mga madaling sabihin mga salitang ito ay nagpaginhawa pa rin sa kanyang pakiramdam. Kahit na hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas ng pinakawalan ng napakalamig na chi na iyon, nagawa ni Lin Fang na lumaban sa ganoong pag-atake. Imposible.
Ngunit nagawa pa rin niya ito. Kaya paano naging posible iyon? Kahit na hindi sinabi sa kanya ni Linfang, mabilis niyang itinigil ang pagtatanong sa kanyang sarili at sinabi kay Linfang. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo habang nakaupo ka pa rito? Sabi ni Linfang habang kumukurap. Ganito ba lahat ng babae? Agresibo sa mga pinapahalagahan nila. Nag-aalala ako sa'yo kaya gusto kong nandito ako kung sakaling kailangan mo ako. Sagot ni Linfang sa mahinang boses. Ngayon, wala nang yelo sa katawan ko. Hanggang kailan mo balak ituloy ang pagyakap sa akin? Tanong ni Mengqing na nakatitig kay Linfang. Malamig at walang pakialam na naman ang boses niya. Kumunat ang noo ni Linfang. Agad siyang tumayo at lumabas ng kwarto niya. Ang babaeng iyon ay masyadong matalino. Ang hindi nakita ni Linfang dahil umalis na siya sa kanyang silid ay namumula si Mengqing. Sa sandaling iyon, ang sinumang makakakita sa kanya ay magugulat na makita ang kanyang mukha ay matangkad na pula. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 128, Purity Stones. Sa gitna ng sinaunang palasyong tinitirhan ng mga estudyante, mayroong isang napakataas na tore. Ito ay isang lugar na nakatuon sa pagsasanay ng paglilinang. Kitang-kita ng mga estudyante ang langit kapag nakatayo sa tore na iyon. Ang tore ay isang magandang lugar para sanayin ang paglilinang dahil ang natural na enerhiya na dumadaloy dito, ang chi ng langit at lupa, ay ganap na magkakaugnay sa locus yung ito. Sa Celestial Academy, mayroong 3 iba pang mga tore na katulad nito. Ang mga nag-aaral ng mga gawain sa gobyerno at ang mga nag-aaral upang maging mga asasin ay mayroon ding sariling mga tore. Kung tungkol sa ika-4, ito ay nasa pangunahing pampublikong plaza ng akademya at ito rin ang pinakamataas. Linfang, ibinigay sa amin ng guro ang aming unang gawain habang wala ka. Kailangan nating sanayin ang ating paglilinang sa tore nang hindi bababa sa 3 buwan. Sabi ni Yuan Shan. Si Linfang at ang iba ay nakatayo sa labas ng cultivation tower. Nakatitig silang lahat sa tore at sinabi ni Yuan Shan. Sa simpleng salita, ang tore na iyon ay isang perpektong lugar para sanayin dahil sa kasaganaan ng purong chi na nagmumula sa langit at lupa sa locus yung iyon. Ang dalisay na chi ng langit at lupa ay dumadaloy sa kung ano ang bumubuo ng walang katapusang daloy ng enerhiya patungo sa locus yung iyon. Ang enerhiyang ito ay kapareho ng mga dumadaloy sa mga ugat ng lupa. Ang loob ng tore ay perpekto para sa paglilinang dahil ang chi ay masiksik at malayang dumadaloy sa tore. Ang pamamahala sa pagtatayong 4 na tore kung saan mayroong isang perpektong stream ng purong chi ay talagang mahusay na gawain. Sabi ni Linfang na nakakaramdam na ng ilang purong chi na nagmumula sa lupa sa buong labas ng tore. At saka, kung hindi natin bibilanggan ang palasyo kung saan nakatira ang Imperial Clan, ang akademya ang lugar kung saan mayroong pinaka-pure chi. Maging ang Holy Courtyard ng Zuyu ay mayroon lamang 2 lokasyon kung saan itatayo ang mga tower na ito. Napakahirap din maghanap ng mga lugar kung saan mayroong purong chi na umiikot sa daloy. Kahit na ang pinakamalaking sekta ay kadalasang wala. Sa totoo lang, isa ito sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng Imperial Clan, dahil nagtataglay sila ng hindi kapanipaniwalang dami ng purong chi. Tumanggo si Linfang. Ang dalisay na chi ay isang bagay na hinahangad ng mga magsasaka araw at gabi. Kahit sa Yunhai Sect, walang kahit isang lokasyon na naglalaman ng daloy ng purong chi. Mukhang ang Celestial Academy ay talagang may nakakatakot na dami ng mga mapagkukunan. Isip ni Linfang. Kahit na hindi sikat ang akademya dahil napakalihim nito kung paano ito nagre-recruit ng mga bagong estudyante nito, tila mas malakas ito kaysa sa naisip ni Linfang. Nangangailangan ng akademya ng sulat ng rekomendasyon na mahirap makuha. Bukod dito, sinanay nito ang mga mag-aaral para sa 3 partikular na tungkulin. Mga commander, mga opisyal ng gobyerno at mga asasin. Sa lahat ng mga kasong ito, ang mga ganitong uri ng mga tungkulin ay hindi pangkaraniwang at ganap na hiwalay sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao. Pumasok si Linfang at ang iba pa sa loob ng tore. Sa loob ay may ilang kwarto at ang iba ay sarado na dahil inookupahan na ng ibang tao. Ramdam ni Linfang ang purong chi ng lupa na tumatagos sa kanyang mga paa at lumusob sa kanyang buong katawan. Ito ay isang matinding karanasan na halos nakita niyang nakakatakot. Hindi siya naglilinang at tinatangkanan ng chi na tumagos sa kanyang katawan. Aakyat na tayo. Sana makahanap tayo ng space para makapag-practice. Baka ma-stuck tayo sa last floor. Sabi ni Yuan Shan. Sa kasamaang palad, ang pinakamagandang lugar para magsanay sa tore ay ang ground floor. Ang mas malapit sa lupa, mas mahusay ang kalidad ng chi. Habang tumataas ka ng pataas ay bahagyang mas mababa ang earth chi na umiikot. Malinaw, ang dalisay na chi ng lupa ay nagmumula sa lupa kaya ito rin ang lugar kung saan ito ang pinakamatindi. Tumanggo si Linfang at naglakad silang lahat patungo sa mas mataas na palapag. Habang tumataas sila, mas bihira ang purong chi. Pakikipot din ang tore habang papunta sila sa matataas na palapag sa tore. Tumingin si Linfang sa isang silid sa ika-10 palapag. Ang mga ito ay napakaliit at marahil ay maaaring tumanggap lamang ng 2 tao ng sabay-sabay. Kung nais ng isang tao na lumipat sa loob ng mga silid na ito kung gayon hindi ito maginhawa dahil talagang walang sapat na espasyo. May isang binata na nakasuot ng itim na damit na nakaupo sa labas ng silid sa ika-10 palapag at nakapikit ang mga mata. Ano ang ginagawa niya? Nagulat na tanong ni Linfang. Nagsasanay sa labas ng silid ang binatang nakaitim na damit na iyon kahit na may libre pa. Paano siya nakapasok sa isang estado ng pagmumuni-muni sa isang bukas na lugar? Tumingin si Yuan Shan kay Linfang, huminto sa paglalakad at sinabi. Kailangan mo ng Purity Stone para makapasok sa kwarto. Maraming mga tao ang walang isa at kahit na mayroon sila, hindi nila nais na alisin ito. Mas gusto nilang gumamit ng mga bato ng ibang tao.
Nang marinig ni Linfang si Yuan Shan, gumawa siya ng kakaibang mukha. Gumamit ng bato ng ibang tao. Hinihintay nila ang mga tao na dumating at gamitin ang kanilang mga purity stone at pagkatapos ay ubusin nila ang purong chi mula sa mga bato ng ibang tao mula sa labas ng silid. Sa sandaling iyon, ang binata na nakaitim na damit ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at malamig na tumingin kay Yuan Shan. Dahil alam mo kung paano gumagana ang mga bagay, kaya hindi na kailangang magsalita ng kalokohan. Kung gusto mong gamitin ang silid, gamitin ito, kung hindi mo gusto ito, pagkatapos ay huwag gamitin ito. Umalis ka kung sasayangin mo ang oras ko, malamig na sabi ng binata na naka-black robe. Napakabastos niya. Si Linfang at ang iba pa ay natulala. Pagkatapos ay ibinuka ni Jingyun ang kanyang bibig. Yuan Shan, wala bang pakialam ang akademya sa mga ganoong bagay? Ang binata na nakasuot ng itim na damit ay tumingin kay Jingyun na parabang siya ay isang ganap na tulala. Ang academy, may pakialam sa mga ganyang bagay. Paano kita utawa? Jingyun, may pakialam ba ang Yunhai sect kapag nag-away ang mga tao? Sabi ni Linfang. Bahagyang tumango si Jingyun. Ang mga akademya at mga sekta ay tungkol sa pagpapalakas. Ang mahihina ay naging biktima ng malakas. Sino ang mag-aalaga sa mga ganoong bagay? Umalis ka na dito. Iniistorbo mo ako habang sinusubukan kong magnilay-nilay. Sabi ng batang nakaitim na damit na naiinip na. Ang ilan sa mga senior na mag-aaral ay hindi naiintindihan ng mga patakaran ng akademya na nagsasaad na ang mga matatandang mag-aaral ay dapat gabayan ang mga bagong mag-aaral. Linfang, umalis na tayo. Kung siya ay maglakas loob na manatili dito at maghintay para sa ibang mga tao na dumating sa pagsasanay, tiyak na nalampasan niya ang hindi bababa sa ikatlong layer ng Lingchi. Magpatuloy tayo. Sabi ni Yuan Shan kay Linfang. Hindi siya sinundan ni Mengqing dahil inakala ni Yuan Shan na mahina sila. Dahil mali siya, wala siyang ganang sumunod sa kanya. Si Linfang ay hindi gumagalaw. Nakatayo siya sa parehong lugar. Ikatlong Lingchi layer. Perpekto. May hinahanap ako sa ikatlong layer ng Lingchi. Naisip ni Linfang. Dahil may kwarto dito, bakit hindi mo gamitin? Bakit kailangan nating magpatuloy? Sabi ni Linfeng. Nagulat ang lahat, lalo na ang binata na nakasuot ng itim na damit na nagsimula ng magnilay. Lahat ay mukhang interesado sa kung ano ang plano ni Linfang na gawin ng biglaan. Ang mga bagong mag-aaral ay labis na pinahahalagahan ang kanilang sariling mga kakayahan. Iniisip nila na sila ay napakalakas dahil sila ay mga estudyante na tinanggap sa akademya. Sabi ng binata habang mukhang lalong naiinip. Ang pagsasanay sa pinakamataas na palapag ng tore ay hindi isang murang bagay na dapat gawin. Kailangan nilang magdala ng hindi bababa sa 3 mga bato ng kadalisayan. Kung nagtanim sila doon sa loob ng 1 buwan, kailangan nilang magdala ng kahit 100 mga batong dalisay. Linfang, huwag mo siyang atakihin. Sabi ni Yuan Shan. Sila ay mananatili doon sa loob ng 3 buwan kaya kailangan nila ng 2 o 300 mga batong dalisay. Napakalaking bilang iyon at wala silang ganoong karami. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay maghanap ng silid na may mas maliit na kinakailangan sa paglilinang. Walang problema, sabi ni Linfang. Dahil gusto ng taong iyon na samantalahin ng iba, gusto ni Linfang na makita kung talagang may lakas siya para doon. Naglakad si Linfang patungo sa pasukan ng silid. Sa tabi ng pasukan, may butas sa dingding. Dito ba kailangan mong ipasok ang batong kadalisayan? Tanong ni Linfang kay Yuan Shan. Tumango si Yuan Shan at sumagot. Talaga, ito ay pareho para sa bawat silid. Ang pagpasok ng Purity Stone sa butas na iyon ay magbibigay daan sa iyong ganap na ma-enjoy ang mga functionality ng kwarto. Pinupuno ng mga ugat ng lupa ang buong silid ng purong chi na ginagawa itong isang perpektong lugar para sa paglilinang. Nakakaintriga na paraan, isip ni Linfang. Pagkatapos ay tumango siya at sinabi kay Yuan Shan. Kung magsasanay ako dito sa loob ng 3 buwan, ilang bato ang kailangan ko? Iyon ay dapat na 3 kadalisayan ng mga bato na may mababang kalidad bawat araw. 3 Purity Stone na may mababang kalidad. Tumiti si Linfang ng pilit. Gaya ng inaasahan, ang paglilinang ay nangangailangan ng kayamanan. Ang mga dalisay na bato ay mahalagang bagay sa mga cultivator. Tanging ang mga cultivator na umabot na sa Lingchi layer ang maaaring gumamit ng Purity Stone sa kanilang maximum na epekto. Ito ay halos imposible upang makakuha ng isang malaking bilang ng mga bato ng kadalisayan. May kinuha si Linfang sa isa sa kanyang mga bulsa. Biglang, isang napakasiksik at malakas na purong chi ang lumitaw sa kapaligiran. Nagulat si Yuan Shan. Purity Stone ng katamtamang kalidad. Si Linfang ay nakakagulat na nagkaroon ng mga Purity Stone na may katamtamang kalidad. Sapat na ba ang 3 Purity Stone na may katamtamang kalidad? Tanong ni Linfang. Siyempre, ang isang kadalisayan na bato ng katamtamang kalidad ay katumbas ng 100 mga bato ng kadalisayan na mas mababang kalidad. Bukod dito, gumagawa din sila ng mas malakas at dalisay na chi, sabi ni Yuan Shan habang tumatango. Ang binata na nakasuot ng itim na damit ay puno ng kasakiman sa kanyang mukha. Ang bagong lalaki na iyon ay may mga Purity Stone na katamtamang kalidad. Madali lang niyang dadalhin ang mga ito at pagkatapos ay gagamitin niya mismo ang silid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 129, ang lakas ni Linfang. Hindi pinansin ni Linfang ang ekspresyon ng binata na nakaitim na damit. Agad niyang ipinasok ang kanyang 3 Purity Stone na katamtamang kalidad. Sa sandaling iyon, isang makapal at napakalakas na purong chi ang nagsimulang damaloy sa silid. Napakaliwanag at napakagandang tanawin. Parang may miniature na araw na nagising sa kwarto. Ito ay katulad para sa lahat ng iba pa sa iba pang mga silid. Ang binata sa itim na damit ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, halos masama.
Agad siyang lumipat patungo sa cultivation room ni Linfang. Si Linfang lang ang nasa kwarto kaya hindi siya natakot. Ang silid na iyon ay angkop para sa isang tao lamang sa isang pagkakataon. Kung mayroong higit sa isang tao sa silid, may istorbo nila ang isa't isa sa panahon ng paglilinang. Tumipat si Yuan Shan patungo sa binata na nakasuot ng itim na damit at hinaranggan ang daan patungo sa silid ni Linfang. Kung sinubukan ng binata na nakaitim na damit na nakawin ang silid ni Linfang, walang magagawa si Yuan Shan kundi salakayin siya. Mariin niyang tinitigan ng binata na nakaitim na damit. 3 purity stone na may katamtamang kalidad, iyon ay napakahalaga ng isang kayamanan. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Frum boom boom, bumukas ang pintong bato. Nagulat ang binata na nakasuot ng itim na damit at sinabi kay Yuan Shan. Umalis ka na sa harapan ko. Biglang nasusuka si Yuan Shan. Gaya ng inaasahan, ang binata na nakasuot ng itim na damit ay nasa ikatlong layer ng lingchi at napakalakas, kahit na kung ihahambing sa iba pang mga cultivator ng parehong antas. Napakalakas ng kanyang pressure. Alam ni Yuan Shan na hindi siya makakalaban sa kanya kung lalaban siya. Kinuha nito ang lahat ng kailangan niya para manatiling nakatayo. Bumalik ka, sabi ng isang boses. Sa sandaling iyon, biglang bumaba ang temperatura sa labas ng silid ni Linfang. Nagkaroon ng malamig na presyon na pumuno sa hangin. Niyayalo si Yuan Shan mula sa China tumagos sa hangin sa paligid niya. Boom! Biglang napatras ng ilang hakbang ang binata na nakasuot ng itim na damit at si Linfang ay lumitaw sa tabi ni Yuan Shan. Si Linfang, gaano kalakas? Nanliit ang mga mata ni Yuan Shan dahil sa gulat. Hindi niya akalain na sapat na ang lakas ni Linfang para mapaatras ang binata na nakasuot ng itim na damit. Hindi nakapagtataka na walang pakialam si Linfang sa binata na nakaupo roon nang pumasok siya sa silid. Natulala rin ang binata sa itim na damit. Tiningnan niya ang sariling kamay at nakita niyang pumuputi na ito ng nyebe. Tinakpan ito ni Frost at halos hindi niya ito may galaw. Ang kanyang kamay ay halos nanigas mula sa unang pagtatagpo. Biglang pumutok ang yelo sa kamay niya at nahulog sa sahig ang mga piraso ng yelo. Panay ang titig niya kay Linfang. Si Linfang ay hindi mukhang napakalakas ngunit nakakagulat na nakalusot din siya sa ikatlong layer ng lingchi. Ngayon, umalis ka na rito. Sabi ni Linfang. Si Linfang ay hindi agresibo sa ibang tao maliban kung sila ay agresibo sa kanya. Ang maingat na pagpili sa kanyang mga laban ay magbibigay daan sa kanya na mabuhay ng mahabang buhay at maiwasan ang walang kabuluhang pang-iinsulto sa isang tao. Gayunpaman ang isa ay nangangailangan ng lakas sa mundong ito upang igalang at hindi maaaring umatras mula sa isang labanan. Galit na galit ang binata na nakasuot ng itim na damit. Kahit na si Linfang ay nakalusot din sa ikatlong layer ng lingchi. Paano kaya siya hindi niya igalang sa ganoong lantad na paraan? Biglang lumitaw ang malalaking apoy sa likod ng binata at pinakawalan niya ang kanyang espiritu. Ang ipinagtaka na, lahat ay ang apoy ay napuno ng itim na kulay sa loob. Ang aking espiritu ay isang black flame fire spirit. Malamig na sabi ng binata na naka-black robe. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy at nag-aapoy ng maliwanag gayunpaman ang kanyang tingin ay ganap na malamig at uhaw sa dugo. Itim na apoy ng apoy na espiritu. Si Yuan Shan ay natulala. Hindi pa niya narinig ang gayong espiritu ng apoy. Ang espiritu ng black flame fire ay isang espiritu ng apoy ngunit ito ay malinaw na isang pambihirang espiritu ng apoy. Ang mas bihirang espiritu ay mas malaki ang kapangyarihan nito. Nakapagtataka, ang binata ay nagtataglay ng napakabihirang espiritu na kahit si Yuan Shan ay hindi alam. Ang kanyang espiritu kasama ng kanyang lakas ng ikatlong layer ng lingchi, maaari siyang ituring na isang napakalakas na magsasaka sa loob ng tore. Si Linfang ay malamig na nakatingin sa kanya. Tumitaw ang mga layer ng yelo sa katawan ni Linfang. Nagyayelo ang hangin sa paligid niya. Espiritu ng black flame fire, napakalakas. Wow, mukhang mainit talaga, sabi ni Linfang at pagkatapos ay nagsimulang maglakad pasulong. Biglang, nagsimulang lumabas ang hindi kapani-paniwalang dami ng yelo mula sa katawan ni Linfang. Nagyayelo ang lahat sa paligid niya. Maging ang hangin ay nagyayelo sa lugar at ang kapaligiran ay naging napakalamig. Si Yuan Shan na hindi kalayuan kay Linfang ay nanginginig sa sobrang lamig. Partikular na nanunuot ang kanyang mga tainga sa lamig ng hangin. Iyon ay isang normal na espiritu ng yelo. Isip ni Yuan Shan. Agad siyang umiling at sinabi, imposible. Hindi yan normal na ice spirit. Ang mga ice spirit ay hindi ganoon. Malamig. Habang ang binata na nakasuot ng itim na damit ay nararamdaman ang lamig na nagmumula sa katawan ni Linfang, nagulat din siya. Masyadong malamig para sa kanyang itim na apoy na espiritu ng apoy na nagsimulang kamakaway habang unti-unti itong pinapatay ng lamig habang papalapit. Karaniwan, ang mga espiritu ng apoy ay may kalamangan kaysa sa mga espiritu ng yelo. Ngunit ang ice spirit ni Linfang ay halatang napakalakas kumpara sa mga normal na ice spirit. Naisip ni Linfang na ang kanyang ice spirit ay partikular na malakas dahil ito ay direktang ipinadala sa kanya mula sa Chi ni Mengqing. 8 hampas ng pagkawasak. Itinaas ni Linfang ang isang kamay at itinulak ito patungo sa binata habang ginagawa niya ang kanyang pag-atake. Nanlamig pa rin ang paligid niya habang ang kamay niya ay mabilis na gumagalaw sa nagyayelong hangin. Mga pangil ng sunog. Sigaw ng binata na nakaitim na damit. Ang kanyang diwa ay gumagalaw kasabay ng kanyang mga kamay. Ang pag-atake ng binata ay dumiretso patungo sa malamig na Chi ni Linfang. Biglang, nagsimulang punuin ni Sword Chi ang kapaligiran. Napakalakas nito at tila kaya nitong lipulin ang kabuuan ng paglikha. Ang malamig na Chi ni Linfang ay tila sapat na upang i-freeze ang sinuman sa isang bloke ng yelo na lumipat malapit sa kanya.
Ang sword chi ay napakatalas na para bang puputulan nito ang anumang makasalubong nito. Ang malamig na chi at ang espadang chi ay sumalakay sa kapaligiran bilang iisang nilalang. Sa sandaling iyon, naramdaman ng binata na nakaitim na damit na siya ay minarkahan para sa kamatayan. Nanginginig ang buong kaluluwa niya sa takot. Paano ito posible? Mayroon siyang ice spirit, paano niya may lalabas ang napakalakas na sword chi at nararamdaman ko pa ang puwersa ng espada kasama ng kanyang chi. Nanginginig ang binata mula ulo hanggang paa sa sobrang takot. Nanghina na ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang matambos sa takot. Si Linfang ay humakbang pasulong. Mawala. Sigaw ni Linfang. Sa sandaling iyon, bumagsak si sword chi sa katawan ng binata. Isang bakas ng dugo ang lumipad sa hangin. Napaungol ang binata na nakasuot ng itim na damit at saka bumagsak sa sahig. Nakatingin siya kay Linfang na may nakamamatay na mga mata. Naglakas loob ka bang saktan ako? Wala akong oras na mag-aksaya ng pakikipag-usap sa iyo, umalis ka dito. Si Linfang ay humakbang pasulong. Takot na takot ang binata na nakasuot ng itim na damit. Biglang nagbuga ng nakakasilaw na liwanag ang kanyang katawan at siya ay naglaho ng walang ni isang bakas. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, sabi ng isang boses habang umaatres ito. Tumawa si Linfang. Paano nakakapagsalita ng kalokohan ang lalaking iyon? Nakatitig si Yuan Shan kay Linfang ngunit nanatiling tahimik. Nakangiti siya ng pilit. Napakapanghamak na kapangyarihan. Si Linfang ay may espiritu ng yelo ngunit ginamit ang kasanayang 8 strikes of desolation at naglabas ng sword chi. Nakakakilabot. Kaya niyang gumamit ng sword force. Kahit na ang mga may sword spirit ay hindi maaaring gumamit ng sword force sa isang hindi kapani-paniwalang antas kapag mayroon silang lakas ng Ling Chi layer. Si Linfang ay nasa ikatlong Ling Chi layer lamang at kayang kontrolin ang kanyang sword force. Natigilan si Yuan Shan. Hindi kaya maraming espiritu si Linfang. Ang isang sword spirit at isang ice spirit ay dapat na ginamit ng sabay. Kung hindi, paano niya ginamit ang puwersa ng espada kasabay ng kanyang ice spirit? Tama lang ang hula ni Yuan Shan tungkol sa isang bagay. Si Linfang ay nagtataglay ng maraming espiritu. Si Jing Yun ay hindi masyadong nagulat. Sa daan patungo sa Imperial City, ilang beses na niyang nasaksihan ang lakas ni Linfang. Hindi rin masyadong nagulat si Liu Fei. Ilang beses nang ipinakita sa kanya ni Linfang na hindi siya isang ordinaryong tao. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang likas na kakayahan ay masyadong nakakatakot. Ibabalik na sana ni Linfang ang kanyang espiritu sa kanyang katawan nang biglang bumukas mag-isa ang isa sa mga practice room. Isang napakalamig na hangin ang nagmula sa silid habang ang chi ay bumaha sa labas. Damit, hindi mo ba naiintindihan ang rules? Gusto mo na ba talagang mamatay? Sabi ng boses na nagmumula. Sa kwarto. Isang siluwet ang lumitaw at ang taong iyon ay nakatitig kay Linfang na may hindi kapani-paniwalang layuning pumatay. Kumunat ang noo ni Linfang. Isang kakaibang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Muli siyang naglabas ng napakalamig na chi pati na rin ang sword chi at puwersa. Tuluyan na nitong inaapi ang katawan ng kalaban. Ang ekspresyon ng mukha ng kalaban ay lubhang nagbago. Bumibilis ang tibok ng puso niya at talagang natatakot siya sa pinagsama-samang enerhiya na bumabagabag sa kanyang katawan. Hayaan mo akong mag-practice ng mapayapa, di manit. Mawala ka, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 130, ang ika-6 na palapag. Hayaan mo akong magsanay ng mapayapa, Sampain. Mawala ka, malamig na sabi ni Linfang. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran ay nagsimulang bumaba muli sa temperatura. Wala kasing mayabang na ekspresyon ang kalaban pagdating niya, mukha siyang natatakot. Napakalakas ni Linfang. Di man, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sabi ng kalaban habang iniinsulto ang sarili dahil nakatagpo siya ng taong kasing lakas ni Linfang. Sa sandaling iyon, marami pang ibang tao sa ibang cultivation room ang nawalan din ng konsentrasyon at ang kanilang cultivation ay pilit na naputol. Nararamdaman nila ang napakalamig na chi ni Linfang sa kapaligiran. Nilusob na nito ang buong tore at hindi kapani-paniwalang pang-api. Siyempre, hindi sila pupunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi nila nais na mag-imbita ng gulo mula sa isang tao na maaaring gumawa ng isang nakakatakot na chi. Aalis ka ba dito o hindi? Sobrang agresibong sabi ni Linfang na may mga mata na naghahayag ng mga intensyon na pumatay. Nanginginig ang kalaban mula ulo hanggang paa. Tiningnan niya ng masama si Linfang at pagkatapos ay naghanap ng isa pang silid sa loob ng tore. Ang kanyang kasalukuyang silid ay kailangang iwan kay Linfang. Ang malakas ay maaaring gumamit ng pagiging agresibo at lakas upang takutin ng mahina. Iyan ang realidad ng mundo ng paglilinang. Isip ni Linfang habang inaalala ang kanyang espiritu pabalik sa kanyang katawan. Gusto, ng binata na nakaitim na damit na nakawin ng silid ni Linfang hanggang sa ipakita ni Linfang ang kanyang tunay na kapangyarihan. Akala niya ay mahina si Linfang. Gusto rin ng pangalawang tao na agawin ang silid ni Linfang dahil sa pag-istorbo sa kanyang pagsasanay ngunit. Kung isasaalang-alang ang lakas na ipinakita ni Linfang, ang pangalawang tao ay natakot at ay agad na umalis. Hindi siya nang ahas na kumilos laban sa isang napakalakas. Iyon ay kumikilos ng walang ingat. Ang landas ng paglilinang ay puno ng hindi mabait na mga tao na para sa kanila ang salitang habag ay talagang walang kahulugan. Ang isang taong mahina at palakaibigan ay patuloy na inaapi. Isang malakas at agresibo ang sasambahin. Ang malakas ay ginagalang at pinahahalagahan ng lahat. Yuan Shan, magagamit mo ang silid na iyon. Dapat mo ring ihanda ang ilan sa iyong sariling mga bato sa kadalisayan. Kung ang 3 batong inilagay ko ay hindi sapat upang magsanay sa loob ng 3 buwan, mangyaring gamitin ang iyong sarili. Sabi ni Linfang kay Yuan Shan. Tumanggo si Yuan Shan.
Hindi man lang niya sinubukang pigilan si Lin Fang na iwan sa kanya ang cultivation room. Kumbinsido siya na umaasa sa kanyang lakas, hindi mahihirapan si Lin Fang sa paghahanap ng isa pang silid sa loob ng tore. Si Duan Fang at Jing Yun ay medyo mahina. Kung ang purong chi ay masyadong siksik at makapal, ito ay walang silbi para sa kanila. Liu Fei, pumunta ka sa kwartong iyon. Sabi ni Lin Fang na itinuro ang isa pang silid. Walang sinabi sina Duan Fang at Jing Yun ngunit sinabi ni Liu Fei. Kung gagamitin ko ang isang iyon, ano ang tungkol sa iyo? No need to worry about me. Hahanap ako ng isa pang mas bagay para sa sarili ko. Sige, magkita tayo sa loob ng 3 buwan. Sabi ni Liu Fei at saka agad na pumasok sa cultivation room. Pagkatapos ay pinasunod ni Lin Fang sina Duan Fang at Jing Yun para matulungan niya silang makahanap ng cultivation room. Puno ang ikalabinisa at ikalabindalawang palapag kaya agad silang umakyat sa ikalabintatlong palapag. Pagkatapos ay nakahanap siya ng 2 silid na libre para sa kanila upang magsanay. Mula sa ikalabing-isang palapag, ang lahat ng mga silid ay nangangailangan ng mas kaunting mga bato sa kadalisayan. Kailangan lang nila ng isang purity stone na may mababang kalidad sa isang araw. Ang isa sa mga katamtamang kalidad ng purity stone ni Lin Fang ay sapat na para magsanay sa loob ng 3 buwan. Napabuntong hininga si Lin Fang na may kaunting panghihinayang. Masyadong mataas ang mga gastos sa paglilinang, lalo na kung gusto ng isang tao na magtanim ng mas mabilis. Kung hindi siya nagpunta sa sinaunang templo ay hindi siya magkakaroon ng anumang mga batong dalisay. Ngayon, salamat sa sinaunang templo hindi lamang siya nagkaroon ng mababang kalidad na mga bato ngunit mayroon siyang katamtamang kalidad na kadalisayan ng mga bato. Kung mas mataas ang isang tao sa loob ng tore, mas kakaunti ang mga tao doon at sa gayon ay dumarami ang mga walang laman na silid. Ang mga handang magsanay sa mga silid na ito ay hindi malakas. Karaniwang hindi pa nila naabot ang ikatlong layer ng lingchi. Sila rin ang mga mag-aaral na walang maraming mga batong pandalisay upang linangin. Sa kabaligtaran, ang malalakas na cultivator ay kadalasang mayroong napakaraming mga batong dalisay. Ang ganitong uri ng magsasaka ay gustong magsanay sa pinakamababang palapag ng tore at kung sila ay sapat na malakas pagkatapos ay magsasanay pa sila sa ground floor, sa tabi mismo ng mga ugat ng lupa kung saan ang dalisay na chi ay napakakapal at siksik. Ito ay isang mabisyo na bilog, ang mga malalakas ay mabilis na naging mas malakas habang ang mga mas mahina ay umuunlad ng mas mabagal. Si Lin Fang ang huling naiwan at kailangan din niya ng silid. Ayaw niyang manatili sa tuktok ng tore kaya agad siyang bumaba ng hagdan. Dumaan siya sa ika-10 palapag, ika-9, at nakarating sa ika-6 na palapag. Bigla siyang huminto. May 8 cultivation room sa ika-6 na palapag. Kung ang isang silid ay inookupahan, ang butas kung saan ang mga gumagamit ay nagpasok ng mga dalisay na bato ay bahagyang kumikislap. Naglakad-lakad si Lin Fang at huminto sa isang sulok sa pagitan ng 2 okupado na silid. Umupo siya at nagsimulang magnilay. Isang kaaya-aya at nakakapreskong purong chi ang bumalat sa kanyang katawan. Ang ika-6 na palapag ay hindi ganoon kalayo sa lupa. Kahit nawala si Lin Fang sa isang silid, ang dalisay na chi na nasa labas ng isang inookupahang silid sa ika-6 na palapag ay mas siksik pa kaysa sa purong chi sa isang silid sa ika-10 palapag. Sa ika-10 palapag, kailangan mo pang magbayad ng 3 purity stone na mas mababang kalidad sa isang araw para magamit ang silid. Ang wala sa isang silid ngunit ang pag-upo sa labas ng okupado ng mga silid sa ika-6 na palapag ay kaya mas tapakipakinabang sa kanyang paglilinang. Kung ang mga mag-aaral ay makakapili ng isang palapag ayon sa gusto nila, lahat sila ay pupunta sa pinakamababang palapag ngunit malinaw sa lahat na ang mga nagsanay sa unang palapag ay napakalakas. Sila lang ang nagkaroon ng pagkakataong pumili ng mga kwarto sa unang palapag. Palaging ginagarantiyahan ng lakas ang pag-access sa pinakamagagandang bagay sa mundo. Ngunit si Lin Fang sa sandaling ito, ay naglilinang sa labas ng isang silid sa ika-6 na palapag. Agad siyang pumasok sa estado ng pagmumuni-muni. Hindi niya naisip kahit isang segundo na hindi ito isang normal na bagay na dapat gawin. Hindi nagtagal, ilang tao ang dumaan at nakita si Lin Fang na nagsasanay sa labas ng isang cultivation room. Naisip nila na ito ay talagang kakaibang gawin sa mas mababang antas ng tore. Nagulat silang lahat sa ginawa niya. Ano yun? Nakapagtataka, may isang lalaki na nagmumuni-muni sa labas ng isang inookupahang silid sa ibabang palapag. Hindi ba siya natatakot na palaging maabala sa kanyang paglilinang? Nagtataka ang isa sa mga taong nakakita kay Lin Fang. Ang paglilinang ay tungkol sa pagkamit ng kapayapaan at ganap na katahimikan sa puso ng isang tao. Posibleng mahusay na malanghapang natural na chi ng langit at lupa kapag naabot na ang estado ng pag-iisip. Ang mga naiinggit ay hindi magdadalawang isip na subukan at istorbohin siya. Ngunit si Lin Fang ay nakaupo sa labas ng isang okupado na silid kung saan maraming tao ang maaaring dumaan. Paanong hindi yun makaakit ng atensyon ng ibang tao? Ngunit ang pinakakakaibang bagay ay iyon, ang isang nakakabaliw na makapal at siksik na purong chi ay mabilis na umaagos sa paligid niya at tumagos sa kanyang katawan. Nakakagulat na walang nang-iistorbo sa kanya. Yung lalaking iyon, kahit na wala siyang purity stones para sa sarili niyang kwarto, hindi siya dapat mag-practice doon ng ganyan. Paano kung may mang-istorbo sa kanya sa pinakamahalagang sandali ng kanyang pagsasanay? Iyon ay talagang kakilakilabot para sa kanya. Napaka-ignorante ng lalaking iyon. Kung bigla siyang sinalakay ng isang malisyosong tao, ang mga kahihinatnan ay magiging kapahamakan sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Maraming tao ang nag-iisip ng parehong bagay nang dumaan sila kay Lin Fang at nakita siyang nakaupo sa labas. Sa totoo lang, bawal mang istorbo sa ibang tao kapag nasa kwarto na sila at nagsimula na silang mag-practice.
Hindi tinanggap ng Celestial Academy ang ganoong pag-uugali dahil gusto nilang bigyan ng kanilang mga estudyante ng pinakamagandang kapaligiran sa paglilinang. Ngunit si Linfang ay wala talaga sa loob ng isang cultivation room. Sa halip, nagpa siya siyang mag-aral sa labas ng isang silid sa ika-6 na palapag. Ang paggawa nito ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, nakaupo si Linfang sa tabi ng isang cultivation room. Biglang hamina at humihina ang dalisay na chi sa silid sa tabi ni Linfang. Napansin ito ng ilang tao at nakatingin sila sa mga nalilitong ekspresyon. Malamang na ang ibig sabihin noon ay lumipas na ang oras ng taong iyon. Malamang na may lalabas at makita si Linfang na nakaupo doon. Kasabay nito, binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata. Ang dalisay na chi na nakapalibot sa kanya ay unti-unting huminto sa pagsipsip sa kanyang katawan. Napatingin siya sa pinto ng kwarto sa tabi niya at tumayo. Nagulat ang karamihan. Naunawaan lang nila kung bakit nakaupo si Linfang sa labas ng silid na inookupahan. Hindi niya pinaplano na manatili sa labas ng isang silid ng mas matagal habang naglilinang. Naghihintay na lang siya ng isang silid na librera. Ngunit makukuha ba ito ni Linfang? Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagsimulang maglakad patungo sa silid na iyon na may determinadong tingin sa kanilang mga mukha. Naiintindihan nilang lahat ay gustong magkaroon ng akses sa isang silid sa ika-6 na palapag ng tore.